Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. So yun, Mitsubishi AK Wigon ang unit natin. At pasensya na kayo sa buses ko dahil nadaanan tayo ng bagyo. At andito na tayo sa loob. Ayan, ang odo pala nito is 94,492. So may mga nagtatanong kasi sa atin kung kailan ba talaga magpalit ng timing belt. Kalimitan talaga dito sa Japan or sa shop namin, hindi na namin pinapaabot ng 100k kilometers. Nagpapalit na kami, kumbaga inuunahan namin. At ang year model pala nito is 2003. So ibig sabihin 21 years old ang sasakyan na to. So kapag tayo ay nagpapalit ng timing belt, sinasuggest ko na isabay nyo na rin to mga boss. Ayan, water pump, timing belt tensioner, mga oil cell, thermostat at fan belt. At dito naman sa mga fan belt mga boss, depende kasi sa unit, may mga unit na maagang bumibigay ang mga fan belt. So sa pag-check ng serpentine belt or V-belt, dito ka sa ilalim tumingin mga boss. Kapag may bitak na yan, ay palitan mo na agad kahit na 40k kilometers lang ang tinakbo. At dito naman sa timing belt, kung magpapalit ka is depende rin sa paggamit mo mga boss. Kasi halimbawa yung unit mo is babad palagi sa traffic, so ibig sabihin ilang minuto na nakaandar yung engine pero hindi tumatakbo yung ating speedometer. Kaya kung naka-timing belt talaga ang inyong sasakyan within 50 to 60k kilometers mga boss, ay ipacheck nyo na ang inyong timing belt para maunahan ninyo kung may mga crack tulad nito. At sa pag-check naman ito, so dito ka lang titingin sa labas, makikita naman kung may crack na yan. Gaya nito mga boss, ayan, makikita ninyo meron na siya. At kung may magtatanong, boss 100k kilometers na yung tinakbo ng aking sasakyan, wala pang bitak yung aking timing belt, pwede bang hindi ko muna palitan? Para sa akin mga boss, palitan nyo talaga. Dahil yung tinatawag na PMS ay inuunahan mo yung problema. At dito may isi-share rin tayong kunting tips para sa inyo mga boss. Ayan, alam naman to ng mga solid na mekaniko. At ang engine pala nito is 3G83, so may balancer to. Gaya ng mga engine na Montero, kaya i-timing nyo talaga yung balancer para hindi maalog yung engine. Sa mga ganitong job order, sinasabay na talaga yung cooling system like water pump para isang bukasan na lang mga boss. At tips ko rin sa mga ganito mga boss, sa mga matitigas na mga gasket, lalo na kapag matagal na yung makina. Although na ipakita ko na to isang beses sa isang vlog, pero sa hindi pa nakakita nun, ito lang ang gagawin nyo mga boss para hindi na kayo mahirapan sa pagkuskus nito na napakatagal. Tapos idagdag mo pa yung customer na apurado na gustong matapos agad yung trabaho. So basic lang ang technique nito mga boss. Kuha lang kayo ng mga metal na box rings. Ayan, ito yung gagamitin natin kasi hindi ito nakakasira ng metal kasi pabilog yung dulo. And then next, ang gagawin natin is pupukpukin lang natin tong mga nanigas na gasket. Sa ganitong paraan, yung nanigas na part, brittle na kasi yan, mabibitak siya at magkakaroon ng lamat. Kaya ising-easy na lang siya kapag tinatanggal natin. Although may kanya-kanya naman tayong paraan at nasa sayo na yan kung makakatulong ito sayo. At maraming din nagtatanong sa atin kung kailan ba talaga magpapalit ng thermostat. Usually kasabay talaga siya sa timing belt which is 100k maximum. Pero pag years yung babasihan, 7 to 8 years magpapalit ka na mga boss. Para maiwasan mo na magka-problema siya in the future. At dito tatanggalin na natin yung gasket. Ayan, kung makikita nyo mga boss, napakadali lang yan tanggalin. Kasi nabibitak na yan into pieces. Kaya kung may nakuha ka sa video na to mga boss, huwag kalimutang i-share at i-comment mo rin mga boss ang mga na-experience mo sa pagmimekaniko. At syempre, comment down below kung nagsisimula ka pa lang sa pagmimekaniko. At once again, pasensya na kayo sa boses ko kasi medyo paos tayo. So ayan mga boss, napakadali lang tanggalin at hindi nakakain ng maraming oras. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.